Sige mga tao, sobrang bagsak na ng Britanya at ang dami ng lumalabas na mga video tungkol sa Islamisasyon ng Britanya na minsan hindi ko na naiisip na i-report pa sila. Pinapaalala ko sa sarili ko na hindi ito ang bagong normal at hindi natin kailangang tanggapin kahit tinanggap na ito ng iba. Nakita na natin ang mga kalsada ng Britanya, iba't ibang komunidad sa Inglaterra. At ngayon lalo pang nangyayari sa Australia, Amerika at Canada kung saan tinanggap na ito ng mga tao bilang normal. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko pa ring iulat ito dahil hindi ito normal. Panurin mo. Kaya ito ay isang AGM ng isang British Council na lubos na napuno ng mga Muslim na may lahing Pakistani. Ulit, hindi ito isang council meeting sa Islamabad o sa ibang Muslim na bansa. Nangyayari ito sa Inglaterra, kung saan ang mga taong namumuno sa mga council na ito ay nagsasalita ng putol-putol na Ingles. Tingnan mo kung ano ang kanilang usapan. Sasabihin sa iyo ng mga kaliwa at ng mga tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan na normal lang ito, tanggapin mo at huwag mo na lang pansinin. Nakakaawa. Sobrang inklusibo at dapat lang naman. Para sa akin, dapat inklusibo lahat ng institusyon, anuman ang lahi o relihiyon. Nabanggit mo rin ang aktibidad ng kababaihan. Kaya, pagdating sa AGM na ito, inimbitahan ng kumiting yon ang sinumang babae. Tayo ba ay mag-iimbita ng kahit sino? Sige. Kaya ang English niya ay sobrang pangit. At kahit ang mga subtitle ay hindi rin maintindihan. Kaya sasabihin ko sa iyo, dahil siya ay Pakistani, at masasabi ko sa iyo kung paano sila magsalita ng Ingles. Kaya ang sinasabi niya talaga, may mga babae bang inimbitahan sa AGM na ito? Sinabi pa niya na, dahil nirerespeto namin ang mga babae, hindi sila dapat dito. Dahil maraming mapanuring mata, napakaraming lalaking narito, at gaya na nakikita mo, napakaraming lalaking Muslim. Wala ni isang babae dyan. Walang babae dito. Itong Pakistani na lalaki ay nagtatanong, kung may inimbitahan ba kayong babae? Nirerespeto namin ang mga babae, kaya ayaw namin titigan sila ng mga lalaking ito. Yun ang punto at tanong. Titingnan ko ang sagot. Tama ang punto mo. Tama ka naman. Oo, ayaw namin ng mga babae dito. Nasaan na yung mga baliw na lefty at woke na babae na sunod-sunuran sa mga kulturang ito at sa mga taong ito? Nasaan na sila? Hindi nyo kayang kamuhian ng sapat ang mga taong ito, mga pare. Alam nating lahat na lipunang pinamunuan ng mga lalaki ito, di ba? Alam nating lahat na lipunang pinamumunuan ng mga lalaki ito. Opisyal na ngayong patriarkal na lipunan ng Britanya. Sino ang mag-aakala na ang mga progresibong tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan ay magiging sobrang progresibo na iimbitahan pati mga kulturang salungat sa kalayaan ng babae? Paano? Sino ang mag-aakala nun? Mga gay para sa Gaza, mamamanok para sa KFC. Ang babaeng nagtatanggol sa Islam ay parang isang itim na taong nagtatanggol sa pag-aalipin. Nakakaawa. Meron tayong dalawang prominenteng babae. Oh? Ang Salma Behen ay ibig sabihin ay Ate Salma, hindi si Ben. Ibig mong sabihin may dalawang prominenteng babae tayo. Oh. Dalawa lang. Pero may dapat tayong gawin sa kanila. Dapat silang manatili sa bahay, mag-alaga ng bata, o magkaanak pa. Hindi sila pwedeng kumunta rito. Email, Assalamualaikum at sa aming executive committee at si Sofia, isa siyang abogado. Mukhang naiinis na ang Muslim na ito. Siguro dahil gusto niyang bigyan tayo ng silip sa pulong ng konseho. Ang lipunang pinamumunuan ng mga lalaki. Lipunang pinamumunuan ng lalaki. Isang lipunan ng pinamumunuan ng mga lalaki. At kung walang babae, hindi ibig sabihin may binibigay silang iba sa'yo. Tingnan mo. Mapupulong ito ng lokal na konseho sa Tower Hamlets na dinagsa ng mga Bangladeshi at Pakistani. Tingnan mo, nag-aaway sila sa labas. Napakasibilisado. Tingnan mo ang lahat ng mga Maginoong Briton na ito. Mga Maginoong Briton. Cheerio!
Pasensya na. Tingnan mo ang mga maginoong Briton na ito. Ang mga ito ay nagpapalakas sa ating lakas dahil sa kanilang pagkakaiba-iba. Diyos ka. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka ba? Hindi man lang lumaban. Hindi man lang lumaban ang mga Briton. Ipinasa na lang nila ang bansa nila. Eto, nakuha ko na. Pwede mo namang ibinigay na lang sa akin. Pwede mo namang ibinigay na lang kung trip mo na ipamigay ang bansa mo. Kasi alam mo na, wala ka ng pakialam dito. O kung ano pa man, sana man lang ibinigay mo sa mas maunlad na kultura. Ibinigay mo talaga, literal na ibinigay mo ito sa mga taong hindi talaga mula sa siglong ito. Sige, kung hindi pa sapat yon, panoorin mo itong video na ito. Isa itong seremonya ng panunumpa. Ito ay seremonya ng panunumpa sa konseho ng lungsod ng Birmingham. Tingnan mo, ako ay naghahangad. Humihingi ng kanlungan kay Allah laban sa kanyang galit. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. At sila ay magtutulungan sa isa't isa at sa mali. Anong nangyari sa Kristyanismo? Anong nangyari sa sekularismo? Bakit siya? Bakit siya nagbabasa ng mga talata mula sa Quran? Tingnan mo. Tingnan mo lahat ng taong walang hiya na ito. Lahat ng walang hiya na ito ang tinutukoy ko. Hindi sila. Ginagawa nilang tama para sa kanila. Kung ano ang tingin nilang tama. Tingnan niyo tong mga tanga. Walang hiya, sana umalis na lang ako mga pare. Kung wala na ako magagawa, sana umalis na lang ako. Ano ba to? Siguro nag-ingay na ako, nagprotesta na ako. Sasabihin ko, ano ba to? Kailangan mo talagang gawin yon. Kasi kung hindi, uulitin lang nila. Tingnan mo kung gaano kakawawa. Ganito to. Sa Scotland may bagong eleksyon. Itong lalaking Pakistani na noong paggamit ang barok na Ingles, hindi pa siya marunong mag-Ingles ng maayos. Sa ngalan ni Allah, pinakamahabagin, pinakamaawain. Hindi pa nga niya sinabi ang Bismillah. Ibig kong sabihin, hindi sinabi ng taong ito ang Bismillah, pero dapat sinabi niya ang Bismillah. Kailangan pa nilang isingit ang Diyos nila. Sa ngalan ng Panginoon, Pinakamahabagin, pinakamaawain ako, si Joy Pay, at narito ako. Ako si Joy Pay, narito lamang. Hindi nga siya marunong mag-Ingles. Parang sa tingin ko, Vietnamese siya o kung ano man. Mga pare, anong problema nyo? Mas mahal ko ang Australia kaysa sa alinmang ibang bansa. Paulit-ulit ko na itong sinabi pero hindi ako dito pinanganak. Iniisip ko rin na hindi ko ito deserve. Wala akong karapatan. Hindi ako karapat-dapat sa pribilehiyong katawanin ng mga Australiano o ang Australia sa parlamento. Totoong hindi ako naniniwala dyan. Maraming tao nagsasabi sa akin tulad ng, dapat kang pumasok sa politika. Totoong iniisip ko na hindi ako karapat-dapat doon. Pero walang sinuman ang makapagsasabi sa akin na mas mahalin ang Australia kaysa sa pagmamahal ko sa bansang ito. Walang sinuman ang makapagsasabi niyan. Pero tingnan mo kung ano ang nangyayari. Ipahayag ko ang Panginoon. Si Mita Kumar, sumumpa ako na uunahin ko ang kapakanan ng mga mamamayan ng Scotland sa lahat ng aking gawain. Over and above that of the monarchy. Bago ako magsimula, ang aking katapatan ay para sa mga mamamayan ng Scotland. Ano ang ibig sabihin ng, well, Mas makatarungan ang kinabukasan kung walang ipinapanganak para mamuno. Ang paninindigan ko ay para sa mga mamamayang soberano ng Scotland na ang mga interes ay palagi kong uunahin bago ang sa monarkiya. bagong interes ng monarkiya, bahagi ba yan ng panunumpao? Para lang. Jejet, Paglilingkod muna bago interes ng monarkiya. Jejet som i następcą. Dziękuję. Maring Gaelic yan, ayos lang. Gaelic, Scottish, at English ay okay. Pero ano nangyayari? Anong nangyayari? May isa pang seremonya ng panunumpa. Tingnan niyo to. Pakinggan niyo to, mga pare. Pakinggan niyo to. Lord Mayor ng Birmingham. Gusto kong kilalanin at pasalamatan ng lahat ng natambag para maging dakila ang ating lungsod.
ang ating mga residente, kamag-anak, mga komunidad ng pananampalataya, mga organisasyon pantawang nawa, mga negosyo, mga taga-suporta. Anong biro naman yan? Anong biro naman yan? At lahat ng mga nagtrabaho sa likod ng mga eksena. May ilan na magsasabi, Oy, Hari Sultan, anong masama kung papasok si Alu? Baka mabuti at tapat siyang tao. Sa tingin ko, hindi dapat ibigay sa mga hindi pinanganak dito ang mahalagang posisyon ng kapangyarihan. Para sa akin, dapat mas malalim pa dyan. Dapat mong patunayan ang iyong katapatan. Hindi natin dapat payagan ang mga may ibang pananaw o ideya sa pagpapatakbo ng lipunan dahil laging pumapasok sa araw-araw mong gawain. Sa tingin ko, hindi dapat payagan yan. Pero tingnan mo, pangumutya ito. Sa palagay ko, dapat mangyari ang ganito. Sa tingin ko, kailangan lumala talaga ang mga bagay-bagay dahil tuwing ibinabahagi ang mga video na ito sa social media, nagagalit ang mga tao. At kapag nagalit sila, may mangyayari talaga. Sana mapagpasyahan ito sa botohan para makahanap tayo ng pampulitikang solusyon kung saan maninindigan ang Britanya at ipaglalaban ang tama. Hindi ito dapat pagdebatehan. Sa Britanya, may mga pagpapahalagang British tayo. Ipinakita ko sa'yo. Panurin mong video na ipinakita ko sa simula. Bakit hindi natin ginagamit ang lahat ng makabagong batas na meron tayo dyan? Para sa diskriminasyon, DEI, o kung ano pa man laban sa kanila. Pero alam mo ba, wala ring mangyayari. Wala man lang kakausap sa kanila ng pribado. Kaya kailangan magbago ito. At mangyayari lang yon kung nanghinibabaw ang kulturang Briton, kasamang mga pagpapahalaga, sistema, at kasaysayan ng Britanya. Ito ang aming ginagawa. Ito kami. Ganito kami kumilos. Ganito namin tinatrato ang mga kasarian. Sa isang banda. Diyos ko, walang saysay ito. Sinasabi pa nga nilang tanggapin ng mga babae ang mga lalaki bilang babae. Sa kabilang banda, hindi sila nagre-react kapag pinalalayas ng mga lalaking Muslim ang mga babae sa mga pulong ng konseho. At kung dalawakan mo pa ang pananaw, anong mangyayari kung hindi sila mukhang Taliban? Alam mo, wala silang sobrang hahabang balbas. May ilan, pero karamihan sa kanila ay mukhang, ayon kay Piers Morgan, mga normal at matinong Muslim. Ang mga matinong Muslim ay hindi ibig sabihin ay may matinong pananaw. Misogynistic, homophobic, at makalumang Islamiko pa rin ang kanilang mga paniniwala. Hindi pa rin tayo pinapayagang pag-usapan ito. Pero itutuloy ko pa rin ang usapan. Kailangan mo rin itong pag-usapan.